Sabi nga ni Josh Hart nung nakaraan, kailangang ipatest yung 5 player ng Celtics dahil nung tinalo sila ng opening day, ang daming 3-point shot ang pinakawalan. Sa 2 games din, si Tatum nag-a-average ng 22.5 points per game sa first half. Versus Wizards, meron agad siyang 20 points, 9 rebounds at 2 assists. Mukhang ayaw pasapaw kay Jaylen Brown sa parehong bilang din ng game. Kumpara last year, si Tatum noon nag-a-average ng 16 points per game sa first half noong 2024. Si Jordan Poole naman mukhang revenge season sa kanya dahil sa unang half din meron siyang 20.6 out of 9 sa 3-point area. Last year hindi naging maganda yung start ng season niya pero nakakabawi naman ng last part. Ngayon parang gigil si Jordan Poole, ayaw mamasa. Yun nga lang, pagdating ng second half, biglang bumulusok yung Celtics at si Jaylen Brown. 2 3-point shot sa loob ng 40 seconds. Minamama lang ni Jaylen Brown yung depensa ni Jordan Poole. 2 small gesture. Meron siyang 27 points, 8 rebounds at 3 out of 6 sa 3-point area. Si Tatum medyo naglaylo ng second half pero may total pa rin siyang 25 points, 11 rebounds at 6 assists. Naubusan ata ng first half kasi nga rumagasa na rin si Brown. Si Derek White naman 19 points, 4 na 3-point shot at ang Celtics may total na 17 3-point shot sa buong game. Mukhang buong season sila pa rin na magna-number 1 sa Beyond the Arc. Si Jordan Poole naman after ng strong start na limitahan lang siya sa 6 points nung second half. May total pa rin siyang 26 points, 6 out of 11 sa 3-point area. Yun nga lang, tambak ng Celtics yung Wizards after ng game. Sa Dallas naman si Klay Thompson, debut game niya para sa Mavericks kontra naman sa San Antonio. First half naka 8 points, 7 rebounds, 2 steal at 2 out of 5 sa 3-point area. Unang 3-point shot pa ni Klay galing sa inbound play mula kay Luka. Yung unang puntos talaga ni Klay galing yung sa mid-range. Mukhang motivated pa si Klay Thompson dahil nga yung dati niyang team nanalo pa nung nakaraan. Sa isang defensive play, napigilan niya pa si Wembanyama. Akala ko ba nag-aalala si Wemby sa makakatapat niya sa NBA. Na-shutdown pa siya ni Klay. Si Luka naman sa first half struggling. 14 attempts agad siya, 4 lang yung pumasok. 0 out of 5 pa sa 3-point area. Meron siyang 9 points, 4 rebounds at 4 assists. Si Luka mukhang mahina pa yung tuhod, nahihirapan pa makapagpasok ng puntos. Isa pa, minsan natutumba rin si Luka kapag nababangga or kaya may binabantayan siyang player. Hanip din yung bagong hairstyle ni Luka, buhay pa kaya yung gumupit nun. Si Kyrie ganun din, halos struggling din sa field na merong 7 points pero lamang naman ang Spurs ng 49-47 sa first half. Si Wembanyama 6 points, 4 rebounds at 4 turnovers. Sa first half din, isang alley-oop play mula kay CP3. Nagkapalitan pa sila ng puntos ni Derek Lively. Salitan lang ding binabantayan ni Gafford at ni Lively itong si Wembanyama. Nakuha naman ni Luka at ni Kyrie yung rhythm nila ng third quarter. Naka 40 points na ng Dallas, 31 naman sa San Antonio. 87-80 papasok ng fourth. 17 points na si Luka, si Kyrie naman 15 points. Si Klay umabot na rin noon ng 16 points na merong 4 out of 7 mula sa 3-point area. Halos balance yung scoring ng tatlo. Ito nga lang yung problema doon dahil si Luka at si Kyrie meron agad 17 at 19 attempts third quarter pa lang. Field goal percentage ng Dallas bumagsak ng 39%, so lamang pa rin sila noon until third. Kung umabot man lang ng at least 45% yung field goal percentage ng Dallas, malaki na sana ang lamang noon dahil 16 turnovers ang San Antonio, hindi naman nako-convert ng Mavericks. Nung fourth quarter naman, alam na ni Luka na papasok yung tira ni Klay. Ang daming off the ball move ni Klay Thompson noon. Nahanap siya ni Luka. Hindi na siya kailangang hanapin ni Luka or ng ibang player ng Dallas. Ganong play ang ginagawa sa kanya. Pupwesto siya sa may corner, dun siya papasahan, catch and shoot. Minsan kapag yung ball handler, si Klay na mismo yung lumalapit or kumukuha ng open spot. Unang game ni Klay Thompson sa Mavericks, 22.6 out of 10 sa 3-point area na si Luka. After naman ng slow start, naka 28 points pa, may 10 rebounds at 8 assists. 4 or 5 assist niya, pinasa niya kay Klay Thompson. Si Kyrie nasa 15 points. Sa San Antonio naman si Wemby, 17 points, 9 rebounds. Samantalang si Chris Paul merong 3 points at 7 rebounds na may kasamang 8 assists. Hindi nila nakapitalize yung struggle ng Dallas nung first half.